Isang mapagmalaking inhinyero at isang mapagpakumbabang batang tagamasa ng ladrilyo. Sapat na ang isang tanong upang ipahiya ng inhinyero ang baguhan sa harap ng buong grupo. Ngunit ang hindi niya inasahan ay ang simpleng baguhang ito ang siyang magtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa kanyang karera. Kaya't manatili ka dahil ang kwentong ito ay may mensaheng dapat marinig ng lahat. Katatapos lang sumikat ng araw nang unang tumuntong si Francisco sa lugar ng konstruksyon. Bitbit ang isang lumang backpack na puno ng ilang mahahalagang kagamitan at maayos na nakahandang baon. Pumasok siya ng may tahimik na kumpiyansa. Ito ang kanyang pinakaunang opisyal na trabaho bilang tagamasa ng ladrilyo. Kinakabahan siya. Oo, ngunit higit pa roon, siya ay determinado at mapagpakumbaba. Napansin agad siya ng ilan sa mas matatandang manggagawa. May mga bumulong, may mga napatawa ng palihim. Hindi yan tatagal ng isang linggo, bulong ng isa habang hinahalo ang semento. Nagkunwaring walang narinig si Francisco. Inayos niya ang kanyang helmet, hinigpitan ng mga sintas ng kanyang kupas na bota at lumapit sa kapatas upang ipakilala ang sarili. Francisco Flores, Ginoo, magsisimula po ako ngayon. Ang kapatas, isang brusko at pausang tinig na may mapanuring tingin ay itinuro siya sa isang bahagi ng lugar. Doon ka tumulong sa pag-level, titingnan natin kung karapat-dapat kang manatili. Tumango si Francisco at nagsimulang magtrabaho ng walang reklamo. Doon niya unang nakilala si Dr. Mendoza. Si Dr. Mendoza, ang pangunahing inhinyero ng proyekto, ay kilala sa kanyang tuwid na tindig, laging malinis na kasuotan at matalim na titig. Para bang pagmamay-ari niya ang buong lugar, dala ang kanyang tablet at sinusuri ang lahat, tao man o istruktura, ng may malamig na pagtingin. Walang duda sa kanyang teknikal na galing, ngunit malinaw ang kanyang pagtingin. Para sa kanya, ang mga obrero ay puro lakas lamang, hindi isip. Nang makita niyang medyo nahihirapan si Francisco sa gamit na pang-level, napangisi siya. Sino ang nagpa-engineer sa baguhan? Umalingaw-ngaw ang tawa ng mga manggagawa sa paligid. Namula sa hiya si Francisco, ngunit nagpatuloy lamang siya sa trabaho. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa unang araw na iyon. Sumunod siya sa mga utos, nagbuhat ng mabibigat na materyales, nagtumpok ng mga ladrilyo at iningatan ang kalinisan ng kanyang lugar. Hindi siya nagreklamo sa alikabok, sa hirap ng trabaho o sa mga mapanghusgang tingin, ngunit hindi iyon sapat para kay Dr. Mendoza. Sa inspeksyon ng hapon, muli siyang nilapitan ng inhinyero at nang walang malinaw na dahilan, tinuro siya. Mag-ingat ka bata, isang pagkakamali mo lang at tatagilid ang buong gusali. Bumigat ang hangin sa insulto, sumunod ang tawanan. Pinisil ni Francisco ang panga, ngunit hindi nagsalita. Sa halip, lalo niyang pinagsikapan ang trabaho, mas determinado pang patunayan ang kanyang kakayahan. Nang matapos ang araw, nagtipon ang lahat sa ilalim ng pansamantalang silungan para sa anunsyo ng kapatas. Tahimik na nakatayo si Francisco sa likuran, pinagmamasdan ng bawat bahagi ng istruktura. Habang ang iba ay nagbibiruan, siya ay masusing nag-aaral. Bawat linya, bawat sukat. Wala man siyang diploma, taglay niya ang matalim na mga mata at nakatutok na isipan. At kung minsan, higit na mahalaga iyon kaysa sa anumang sertipiko. Sa paglabas niya, muling nadaanan si Dr. Mendoza. Hindi man lang siya nilingon ng inhinyero. Huminga ng malalim si Francisco. Doon mismo, sa maalikabok na konkreto, nagsimula ang isang kwento na hinding-hindi niya malilimutan. Isang kwento na magpapaalala sa inhinyero ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang respeto ay hindi ipinagkakaloob. Ito ay pinagtatrabahuhan. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Francisco ang bawat oras sa pagsisikap, katahimikan at tiyaga. Maaga siyang dumarating at huling umuuwi.
Tahimik siyang nagmamasid sa mas bihasa, natututo sa bawat galaw at iniimbak sa kanyang isipan ang bawat aral. Ngunit kahit ganoon, hindi tumigil ang mga panunukso. At si Dr. Mendoza ay patuloy na nagpamalas ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng matatalim na salita at malamig na tingin. Hanggang sa dumating ang isang nakapapasong Miyerkules, nagpatawag si Dr. Mendoza ng pagpupulong para sa pagsusuri ng alignment ng site. Dumalaw ang board ng kumpanya at nais niyang maging perpekto ang lahat. Nagtipon ng mga manggagawa sa gitna ng site. Hawak pa ang kanilang mga gamit, mansyado ng semento ang mga damit. Ang inhinyero, nakasuot ng bagong helmet at hawak ang tablet na parang medalya, ay nagsalita ng may autoridad. Hindi ito lugar para sa hulaan, sundin ang utos ng eksakto. Kung hindi ninyo naiintindihan, magtanong. Kung nagkamali kayo, may kaparusahan. Nakinig ng mabuti si Francisco at doon niya napansin ang isang bagay. Habang tinitingnan ng blueprint sa tablet, napansin niya ang mali. Ang drainage system ay masyadong malapit sa isang libis. Kapag bumuhos ang ulan, maaaring mag-ipon ng tubig o mas masahol pa, magdulot ng tagas o pagbaha. Nagalinlangan siya ngunit naglakas ng loob at marahang tinaas ang kamay. Napakunot ang noo ni Dr. Mendoza. Oo, baguhan, napatingin ang lahat kay Francisco. Kalma ngunit malinaw ang kanyang tanong. Paumanhin po, Ginoo, ngunit hindi ba delikado ang likurang libis para sa pag-ipon ng tubig? Baka makabuting baguhin ng kaunti ang anggulo? Natahimik ang buong lugar. May ilan nang pinipigilang matawa, nagbigay ng mapanuyang tawa si Dr. Mendoza. Aba, mukhang mayroon na tayong bagong eksperto sa tubo. Humarap siya sa grupo, nakangisi. Gusto mo na bang idisenyo ang lahat para sa akin, baguhan? Gusto mo na rin ba ang upuan ko? Sumabog ang tawanan. May sumigaw pa, ibigay mo na ang tablet sa kanya, doktor, na mula si Francisco sa kahihiyan. Ibinaba niya ang tingin, labis na napahiya. At saka ilang hakbang na lumapit si Dr. Mendoza at itinaas ang boses upang marinig ng lahat. Dito, nakadepende tayo sa kalkulasyon, hindi sa instinct ng isang baguhang tagamasa, lalo na mula sa isang hindi man lang marunong gumamit ng metro, mariing sabi ni Dr. Mendoza, matalim na parang tabak ang boses. Gawin mo lang ang iniatang sayo at iwan mo ang totoong trabaho sa mga totoong nag-aral. Mas masakit pa yon kaysa sa anumang insulto. Ramdam ni Francisco ang bigat nito hanggang dibdib. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi niya tiningnan ang kahit sino. Alam niyang kapag nagsalita pa siya, hahantong lang iyon sa higit pang pangungutya. Sa mundong iyon kung saan ang respeto ay hindi hinihingi kundi pinagtatrabahuhan, naunawaan niyang tanging daan niya pasulong ay tahimik at tuloy-tuloy na pagsisikap. Matapos ang kahihiyang iyon sa harap ng lahat, natapos ang pagpupulong na may mga bulungan at nakatagong ngisi. Bumalik si Francisco sa kanyang sulok, kinuha ang pala at pisi at nagtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa loob niya may nagbago, hindi siya galit, hindi siya naghahangad ng paghihiganti, nakatutok siya, hindi niya kailangang sumagot gamit ang mga salita o bumaba sa kanilang antas. Ang oras na mismo ang sasagot para sa kanya at sa isang lugar kung saan ang mga ego ay kasing taas ng mga gusaling itinatayo, nagsisimula ng kumiling ang oras sa kanyang panig. Lumipas ang mga araw na paulit-ulit ang eksena. Tahimik na nagtrabaho si Francisco, tiniis ang parehong biro at mapanuyang tingin. Bawat kilos niya ay tila inaabangan. Parang naglalakad siya sa lubid na yari sa konkreto. Si Dr. Mendoza kunwari hindi siya nakikita. Para sa kanya, walang halaga ang baguhan, isa lamang katawan sa gitna ng ingay at alikabok. Ngunit imbes na tuluyang mabasag sa presyur, mas lalo pang naging mapanuri si Francisco. Nakita niya ang mga bagay na hindi pinapansin ng iba. Habang naghahalo ng semento, nagbubuhat ng ladrilyo at nagtutuwid ng mga pader,
pumansin ang kanyang mga mata ng mga palatandaang nakababahala. At ang nakita niya ay lubos na gumambala sa kanya. Sa hilagang bahagi ng pundasyon, nagsimulang lumitaw ang maiinip na bitak, manipis, halos hindi makita, parang sapot ng gagamba sa konkreto. Ngunit para kay Francisco na masusing nagmamasid, malinaw na babala ang mga iyon. Walang duda, mali ang pag-level at pumapalya ang drainage system sa bahaging iyon, eksakto sa binalaan niya noon. At dahil sa mga nakaraang pag-ulan, lumala ang sitwasyon. Sa ilang bahagi, basa at malambot ang lupa. Sa iba naman, nagsimula na itong lumubog ng hindi pantay. Alam niya ang panganib. Hindi agad nagpapakita ng problema ang mga gusali. Tinatago nila ito hanggang huli na ang lahat. At kapag lumitaw na ang pinsala, madalas malubha at mapanganib. Sa oras ng pahinga, maingat niya itong binanggit sa mga katrabaho. Napansin niyo ba ang mga bitak sa may equipment room? Parang lumulubog na ang sahig. Napatawa lang ang isang veteranong tagamasa. Relax, baguhan. Normal lang na may bitak ang bagong konkreto. Hindi pa rin mapanatag. Sinubukan ni Francisco na magsabi sa kapatas. Sir, hindi gumagana ng tama ang drainage system. Kapag bumuhos ang malakas na ulan, hindi pa siya natatapos, pinutol na siya ng kapatas. Aprobado ng engineering ang plano, gawin mo na lang ang trabaho mo at tigilan mong akalain na mas magaling ka pa sa mga nagdisenyo nito. Walang saysay, parang sumisigaw sa hungkag na bangin. Naunawaan ni Francisco na kung magsasalita pa siyang muli, lalo lang siyang mapapahiya. Kaya't nagbago siya ng taktika. Inilista niya ang lahat, may dala siyang luma at gusot na kwaderno sa bulsa. Dito niya maingat na isinulat ang bawat detalye, lokasyon ng bitak, pagkahilig ng lupa, imbakan ng tubig, at mga hindi pantay na sukat. Sa pagtatapos ng bawat araw, bago umuwi, tahimik siyang umiikot muli sa buong site. Para bang nagpapaalam siya sa isang istrukturang nasa panganib ngunit walang nakakakita. At sa bawat lumilipas na araw, lalo siyang kinakabahan. Alam niyang may paparating, isang sakunang unti-unting umuusbong sa ilalim ng kanilang mga paa, ngunit walang gustong tumingin. Sobrang abala nilang pagtawanan ng baguhan, sobrang kampante sa kumikislap na blueprint at sa makinang na tablet ni Dr. Mendoza. Ngunit gaya ng dati, hindi nagsisinungaling ang oras at malapit na itong magbunyag ng lahat. Dumating ang umaga ng malaking inspeksyon na may mabigat na langit na kulay abo. Malamlam ang atmosfera sa buong site. Mula pa kagabi, nagmamadali ang mga manggagawa na linisin, ituwid ang mga mali, at takpan ng mga kapintasan. Para bang nagwawalis ng alikabok papailalim ng alpombra bago dumating ang bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang alpombra ay konkreto, bakal at kapal ng mukha. Halatang kinakabahan si Dr. Mendoza, suot ang malinis na uniforme, kintab ang bota at hawak ang tablet na parang tropeyo. Lahat ay inihanda upang humanga ang mga bisita. Maagang dumating si Francisco gaya ng lagi. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at tahimik na nagsimula ng gawain. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Sa isa sa bagong gawang pasilyo, ang sahig na konkreto, basa pa, ay bahagyang lumulubog kapag natatapakan. Ang maiinip na bitak na dati halos di makita, ngayoy malinaw at lumalaki. At sa may hilagang pundasyon, nagsimulang bumuo ng maliliit na hukay ang lupa, malinaw na senyales ng paglubog. Hindi na ito problema ng hinaharap, nangyayari na ito ngayon. Nagsimulang dumating ang mga mamahaling sasakyan, pumila sa labas ng pansamantalang tarangkahan. Bumaba ang mga nakabihis na ehekutibo, may dalang clipboard at mga matang sanay sa paghusga. Sinalubong sila ni Dr. Mendoza na may makintab na ngiti at pamilyar na kumpiyansa. Maligayang pagdating, mga ginoo at ginang, sa magiging tahanan ng ating kumpanya. Lahat ay naaayon sa plano. Sandaling tumigil siya para sa dramatikong epekto. Sa katunayan, mas maaga pa tayo kaysa schedule.
May nagtawanan, nagkamayan, at opisyal nang nagsimula ang paglilibot sa site. Ipinagmamalaking inilibot ni Dr. Mendoza ang mga kasapi ng board sa mga bagong tapos na bahagi ng site. Pinindot-pindot niya ang kanyang tablet, ipinapakita ang mga detalyadong spreadsheet, binabanggit ang mga teknikal na regulasyon at nagbabanggit ng mga numerong kahanga-hanga. Mula sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid si Francisco, ngunit nakikita niya ang lahat. Bawat hakbang ng grupo ay kumakalabog ng kakaiba sa hindi matatag na lupa sa ilalim nila. Ang kumpiyansang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay hindi tumutugma sa hungkag na tunog mula sa ilalim ng kanilang makikinis na sapatos. Kumabog ang dibdib ni Francisco at saka nakita niya ito. Isa sa pangunahing haliging sumusuporta, isang elementong nagdadala ng bigat ng ikalawang palapag ay nagkaroon ng mahabang bitak para bang tinatabasan ng bigat ng gusali ang sarili nito. Patuloy sa pagyayabang si Mendoza, hindi man lang napansin, walang nakakita, maliban kay Francisco. Walang pag-aatubili, nagsimulang lumapit si Francisco sa grupo. Napansin siya ng ilang manggagawa at natigilan. Hindi karaniwang pumapasok sa inspeksyon ang mga obrero, ngunit alam ni Francisco na mas mapanganib ang pananahimik kaysa sa pagsuway. "Paumanhin po mga Ginoo," sabi niya, pinipigilan ng panginginig ng tinig. Napatingin lahat sa kanya. Agad namang sumama ang mukha ni Dr. Mendoza. Sinong nagbigay ng pahintulot sa obrerong ito para istorbohin ang tour? Singhal niya. Ngunit itinaas ng isa sa mga direktor ang kamay. "Hayaan siyang magsalita," wika nito. Magalang na tumango si Francisco at malinaw na nagsalita. "Wala po akong intensyong lumabag, ngunit marapat sigurong tingnan ninyo ito." Itinuro niya ang bitak sa haligi, pagkatapos ang sahig na bahagyang lumulubog. Lumapit ang direktor, sinuri ang lugar at tinawag ang kanyang team. Yumuko ang mga teknisyan, hinaplos ang mga bitak, tinapik ang lupa. Agad nagbago ang atmosfera, naubos ang kaswal ng ngiti, napalitan ng tensyon. Tumalim ang tinig ng direktor. "Sino ang pumirma sa leveling na ito?" Halatang kinakabahan, inayos ni Dr. Mendoza ang helmet at sagot. Pasok pa rin ito sa pamantayan. Isinaalang-alang ng disenyo ang maliliit na pagkakaiba. "Maliliit?" Singhal ng isang teknisyan habang sinusuri ang haligi. "Hindi ito maliit, structural settlement ito. Gumagalaw ang lupa, lumakas ang bulungan sa hanay ng mga direktor, lalong sinuri ng mga teknisyan at nakumpirma nila ang babalang matagal nang nakita ni Francisco. Maling drainage, mababaw na leveling, kulang sa compaction ng lupa, at sa lahat ng iyon, tahimik lang si Francisco, itinuro lamang ang nakita niya. Walang jargon, walang kayabangan, puro linaw. Parang isang veteranong inhinyero. Namutla si Dr. Mendoza, wala na siyang masisisi, hindi ang mga obrero, hindi ang lupa. Ang responsibilidad ay kanya. At ngayon, nahubaran siya ng pagkakamali sa harap ng lahat dahil sa baguhan na kanyang tinuligsa. Nang matapos ang inspeksyon, tumalikod ang isa sa mga direktor at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Kung hindi nagsalita ang binatang ito, baka milyon ang malugi natin o mas masahol, isang aksidente. Humarap siya kay Francisco. "Ano ang pangalan mo, Hisyo?" "Francisco Flores, Ginoo." Tumango ang direktor, humanga. "Salamat sa iyong tapang at sa pagbibigay pansin sa totoong mahalaga. Mas marami pa tayong kailangang tulad mo sa industriyang ito." Nagliwanag ang mga mata ni Francisco, ngunit yumuko lamang siya nang may pagpapakumbaba. Sa likod niya, ang mga katrabahong dating tumatawa sa kanya'y ngayon nagkatinginan, nahihiya. At si Dr. Mendoza? Ang inhinyerong dati matayog ang tindig, ngayoy tila anino na lamang ng sarili, pinahiya hindi lamang ng baguhan, kundi ng katotohanang nahayag sa buong board, sa buong crew at higit sa lahat,
sa sarili niya. Nanahimik ang buong site, karaniwang puno ng ingay at galaw. Natapos ang inspeksyon, umalis ang mga direktor, may pabulong na usapan. Naiwan si Dr. Mendoza nakatayo sa gitna, mas maliit kaysa dati. Walang lumapit, walang nagbiro. Kahit ang kapatas na laging hindi pinapansin ang mga babala ay napailing na lamang. Si Francisco nakatayo malapit sa mga sako ng semento, nasa anino pa rin. Hindi siya ngumiti, hindi nagmayabang, hindi nagsalita. Tahimik lang siyang nagmamasid, gaya ng nakasanayan. Ilang sandali pa, tinawag ng nanginginig na si Mendoza ang crew. Sa inspection kanina, simula niya, inaayos ang helmet na nanginginig ang kamay. May ilang bahagi lang tayong dapat ayusin, walang malaki. Aayusin natin lahat ng maayos. Walang sumagot, umaalingaw-ngaw ang katahimikan. Sandaling tumingin siya kay Francisco, tila may hinahanap na salita. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang technical director ng kumpanya mula sa may pintuan. Dr. Mendoza, tawag nito, napatingin lahat. Mula ngayon, mariin nitong wika, ipinapayo kong makinig ka na sa mga taong nasa lupa. Itinuro niya si Francisco. Dahil ang diploma hindi garantiya ng matibay na pundasyon. Namula si Dr. Mendoza, pinilit ang pilit ng ngiti. Siyempre, malugod na tinatanggap ang lahat ng suhestyon, ngunit hindi siya nginitian pabalik ng direktor. Umalis ito, sumakay sa sasakyan at nagmaneho palayo. Habang unti-unting nawala ang ugong ng makina, nanatiling nakatayo si Dr. Mendoza, tila nakapako. Alam niyang natalo siya at alam din ng lahat. Sa araw na iyon, hindi lang awtoridad ang nawala sa kanya, nawalan siya ng kredibilidad. At walang diploma ang makakabawi ron. Nawala kay Dr. Mendoza hindi lang ang kanyang awtoridad, nawala rin ang respeto. At kaya sa isang tahimik na pagtatangkang makabawi, palihim siyang lumapit kay Francisco. Tinawag niya ito, mahina ang boses. Francisco, salamat sa obserbasyon mo kanina. Malaki ang naitulong. Diretso siyang tiningnan ni Francisco. Walang galit, walang poot. Tanging kapanatagan lamang, ang uri ng kapanatagang nagmumula sa isang taong matagal ng tiyak sa kanyang landas. Magalang ngunit may matatag na kumpiyansa, tumugon siya. Gumagamit tayo ng dekalidad na materyales para sa mga gusali, Doktor. Pero ang respeto, itinatayo natin gamit ang pagpapakumbaba. Napasinghap si Dr. Mendoza, wala siyang nasabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, may nagpaalala sa kanya ng tapat at marangal, hindi sa pamamagitan ng insulto o sigaw, kundi ng katotohanan. Sa tahimik na sandaling iyon, ang batang tagamasa na minsang pinahiya sa publiko ay naging nang walang ingay, walang yabang, ang tunay na leader ng site na iyon. Lumipas ang mga araw at nagbago ang lahat. Si Francisco, na dati binabaliwala, ay naging pinagkakatiwala ang tinig. Ang mga katrabahong dating nagtatawa sa kanya, ngayoy lumalapit upang humingi ng opinyon. Maging ang kapatas, tinatawag na siya upang mag-double check ng sukat at tiyakin ang tamang alignment. Maging si Dr. Mendoza unti-unti ay nagsimulang kumonsulta sa kanya, tahimik, mapagpakumbaba. Ngunit nanatiling pareho si Francisco, mapagmasid, magalang, tahimik. Alam niya kasi ang bagay na noon pa man ay malinaw sa kanya, hindi ingay ang bumubuo ng respeto, aksyon, paninindigan, katotohanan, at malinaw ang katotohanan. Sa site na iyon, ang tunay na pundasyon ay hindi nakatayo sa mga diploma o titulo. Nakatayo ito sa balikat ng karanasan, tapang at tahimik na lakas ng isang simpleng tagamasa. Nagpatuloy ang trabaho sa mga sumunod na araw, ngunit iba na ang ihip ng hangin. Ang site na dati puno ng ego at tensyon, ngayoy may dalang katahimikang may kasamang respeto. Ginawa ni Francisco ang kanyang gawain gaya ng nakasanayan, nakatutok, maingat at matibay. Hindi siya naghahanap ng papuri o pansin.
Para sa kanya, ang site ay lugar para magtayo, hindi para makipagpaligsahan. Ngunit napansin siya ng lahat, ang baguhang dati binabaliwala, ngayoy kinukuhang mag-check ng sukat, tumingin sa pundasyon at magbigay ng pananaw, hindi bilang katulong, kundi bilang taong tunay na marunong. Isang umaga, habang sinusuri ang alignment ng isang pader, may narinig siyang pamilyar na boses sa likod niya. Ngayong pagkakataon, wala nang yabang. "Francisco, pwede mo bang tingnan itong linya kasama ko?" "Si Dr. Mendoza iyon," huminto si Francisco, at sa isang saglit, hindi niya nakita ang dating mapagmataas na inhinyero. Nakita niya ang isang taong handang matuto. Walang salita, tumango siya at sumama. Magkatabi silang nagtrabaho, walang ranggo, walang titulo. Dahil sa bigat ng konkreto at realidad ng konstruksyon, hindi status ang nagpapalakas sa gusali, kundi ang pagpapakumbaba. Isang aral na natutunang masakit at respeto, muling itinayo piraso sa katahimikan. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nagtipon ang buong team para sa simpleng kasiyahan. Walang ingranding salo-salo, barbecue lang, kaunting tugtog at tawa ng magkakasama. Sa isang punto, ang kapatas na madalang magsalita ay tinaas ang kanyang plastik na baso. Minsan, may dumarating na tunay na guro sa site at hindi agad natin namamalayan. Minsan, mukha siyang baguhan. Sabay-sabay silang napatingin kay Francisco. Ngumiti lang siya, banayad, at ibinaba ang tingin. Hindi niya kailangan ng palakpak, hindi niya kailangan ng gantimpala. Dahil ang kanyang nakuha ay mas malalim, isang bagay na hindi kayang garantiyahan ng diploma. Naipatayo niya ang tanging bagay na tunay na sumusuporta sa lahat: respeto. Habang lumulubog ang araw, nagbabalot ng gintong liwanag sa mga bagong tayong pader, ipinatong ni Francisco ang kanyang pala sa lupa. Huminga ng malalim at tinitigan ang gawaing tinulungan niyang buuin. Isang matibay, tapat na istruktura, hindi lang gawa sa ladrilyo at bakal, kundi hinubog ng tahimik na tapang, dignidad na hindi matinag, at lakas na hindi nakikita, kundi nararamdaman. Sa isang construction site, madaling magpatayo ng mga pader, ngunit ang magpatayo ng respeto, yun ang mahirap. At ipinakita ni Francisco sa lahat na ang karakter ay hindi nasusukat sa titulo, kundi sa gawa.